Another day, another project to vlog. So for today's video ay super simple and minimalist lang naman ang gagawin kong wedding invitation. And dito nga ay print ko muna yung pattern ng gagawin kong trifold cover. Using my Epson L15150. 8.5 by 15.5 inches nga pala yung ginamit ko dito na pearlescent cardstock. So ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya nabili. Tamang-tama lang yung sukat nitong papel na ginamit ko para di na ako magdugtong method since trifold cover nga ang gagawin ko. And I'm using a brayer to fold yung iniskuran ko. And this hack ay natutunan ko nga pala kay Mami Geraldine Beltran. Minsan kasi pag yung scoring pen ang ginagamit ko ay hindi maganda yung result and using a brayer can help para mas malinis yung folding lines. Kayo, anong natutunan yung technique from your favorite crafters? Share nyo naman sa comment section. And eto nga pala yung packet ng ating trifold cover para mailagay yung ibang inserts. And dinikit ko lang using Elmer's glue. Ang size nga pala ng inserts nitong ginagawa kong invitation ay 5.5 inches and yung pinakasukat naman nitong trifold cover ay 5.75 by 5.75 inches when assembled. So tapos na nga yung trifold covers and now we will proceed sa pagcut ng inserts. Bali 4 inserts nga pala to in total and paliit lang yung third and fourth inserts. Dito naman ay QAF calling card glitter ang ginamit ko pero alam nyo ba ang bihira lang ako gumamit nito unless si client yung nag-request. Usually, matte paper talaga ang ginagamit ko kasi kapag glossy paper ang ginagamit ay may tendency na mag-reflect kapag photoshoot ng mga photographer. For me, maganda gamitin yung ganitong cardstock kapag minimalist lang yung ipiprint. Hindi pa nga ako tapos sa preparation nitong inserts dahil lalagyan ko pa ng gold cardstock sa ilalim nitong first insert para magkaroon siya ng border. And after this is assemble time. So, ayan, super dali lang ng peg ni client at hindi na nga sila naghanap nung mga maprosesong gawin kasi rush order ito. Malaking bagay din kapag may kakilala kang event organizer para ma-refer ka nila sa clients nila. Hindi sa lahat ng pagkakataon kasi hindi lahat ng kakilala mo ay mapagkakatiwalaan mo. Tulad nung isang event organizer na kakilala ko, ayun, muntik-muntikan pa kundi bayaran, kundi ko pa iniyakan. Never again. At sa bawat na-encounter kong experience ay may natututunan ako. Syempre kung ano yung rules na meron ako ngayon pagdating sa pagpapa-order ng personalized products ay from experience para hindi na maulit. And this is the finished product. Kung nagustuhan mo tong video, pa-like and share naman. Huwag na rin kalimutang mag-follow kung di ka pa naka-follow. Thank you for watching. It's his father's business. He's there on the weekends from 12 to 4. I walk in the afternoon sometimes to say hello and goodbye, to catch a glimpse of the brown-haired, blue-eyed guy.